Tinanggihan ng mga senador ang alok na pulong ni Pangulong Aquino para pag-usapan ang panukalang BBL o Bangsamoro Basic Law. Baka raw kasi mapaghinalaan silang tumatanggap ng pabor mula sa Malacanang kapalit ng boto para sa BBL. Paniwala naman ni Supreme Court Associate Justice o dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, dagdag komplikasyon ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng Bangsamoro Parliament na magpasa ng sarili nitong mga batas. May report si Jamsi Sante. Malamig ang mga senador sa alok na pulong ni Pangulong Aquino para pag-usapan ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Sabi ni Senate President Franklin Drilon, hindi raw ito kailangan sa ngayon. If there is a disparity of views by the different senators, then certainly we do not discount requesting for a meeting with the President to see what we can be done to reconcile these divergent views. Hindi pa masabi ni Committee Chair Senador Bongbong Marcos kung kailan mailalabas ang committee report. Pero isa raw ang sigurado, ayaw niyang matulad ang mga senador sa mga kongresista na pinulong ni Pangulong Noynoy Aquino bago magbotohan sa komite. Yun nangyari sa Congress na meron silang ipopropose, marami silang mga amendment na ipopropose. Tapos nung tinawag sila sa palasyo, mukhang nakalimutan lahat. At nagbigay ang palasyo ng LP version at yun na lang ang nasundan. Malaki naman ang kumpiyansa ko sa aking mga kapwa-senador na hindi sila mape-pressure ng ganon. Ang ibang senador naniniwalang mas mainam na hayaan na lang sila ng Pangulo na gawin ang kanilang trabaho at huwag na makipagpulong sa kanila. Inaalala pa ni Senador Serge Osmeña, baka rin mapaghinalaan pa silang tumatanggap ng pabor tulad ng pork barrel mula sa Malacanang kapalit ng boto para sa BBL. They should learn their lessons from what has happened already in the past, di ba? You'll always be under suspicion and I would rather not be under suspicion. Because politics is perception Muling tatalakayin ng Senate Committee on Local Government ang BBL sa darating na linggo. Pero hindi maipangako ng Senado na maipapasa ito bago ang target na June 11. Marami pa raw kasing kailangang suriin sa panukala upang masigurong alinsunod ito sa saligang batas. Sa Kamara, lusot na sa komite ang panukalang BBL. Pero kinukestyon ng ilang probisyon dito dahil labag umano sa saligang batas, gaya ng pinalawak na saklaw ng Sharia Justice System o sistema ng hustisya ng mga Muslim sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region. Hindi na lang kasi mga kaso may kaugnayan sa kapwa Muslim, pamilya at property relations ang saklaw nito, kundi pati ang ibang reklamong sibil, commercial at criminal law. Sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, dagdag na komplikasyon ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng Bangsamoro Parliament na magpasa ng sarili nitong mga batas. They will have their own criminal law. So, if we punish rebellion and they do not punish rebellion, if they continue their rebellion against the national government, there is no crime committed by them. Pero pagtiyak ni Representative Rufus Rodriguez, Chairman ng House Ad Hoc Committee on the BBL, the Bangsamoro Parliament is always should not pass laws against the Constitution and the national laws. Jamsi Sante, GMA News.